Basahin po natin itong John chapter 3, verse 1 to 17. Medyo mahaba pero please bear with us. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ready, go! May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin na kayo'y tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, malibang ipanganak na muli, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano maipapanganak pang muli ang isang matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman, huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, ipanganak ng muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong neto. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano po mangyayari ito? Tugon ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Sumagot si Jesus, guro ka pa naman sa Israel. Hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito. Pagkatatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin, ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapaniniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Kung paanong itinaas ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang, kailangang itaas ang anak ng tao upang sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ay hindi kundi magkaroon ng buhay na walang 17 last. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Let's all be seated na po. No? Good morning po sa ating lahat. And welcome po sa Zion Christian Fellowship Baliwag sa ating pong morning service. Gusto po nating i-welcome ang bawat isa. At sa umagang ito, meron po tayong hindi po bisita, kundi ating po kapamilya po talaga at kasamahan. Sila Brother Eman, Sis Chelly. Kinasal ko po sila. Ilang taon na ba yun, bro? 2 years na, no? At sila po'y nandito pa rin. Kasama po ang kanilang family from Valenzuela. Kaya palakpakan po natin. I-welcome po natin sila. Purihin ang Panginoon. Meron pong Sayon Valenzuela pero dinalaw pa po tayo dito. No? May kakaiba po sa Sayon Baliwag kaya bumabalik-balik po sila dito. Maraming salamat po. And of course, sa bawat isa, welcome po natin. Ngitian po nga po natin. Sabihin mo natin sa Kanya, salamat sa Diyos, buhay ka pa. Diba? Kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Yung pag-iingat at pagbabantay ng Panginoon, kailangan po natin pasalamatan. Yung series po natin sa buwang ito ay pinamagatang Encounters with Jesus. Last Sunday, sinimulan po natin ito sa pag-aaral sa isang karakter na ang pangalan po ay si Zacchaeus. Pinag-aralan natin last Sunday kung anong kahulugan ng salitang pakikipagtagpo o encounter with God. Just a review, an encounter means to meet someone in the way that you have not expected it to be. So to encounter God means to meet Him face to face and expect that something unexpected will happen as a result of that divine meeting. In other words po, ito po'y kakaiba. Alam niyo po, marami na po akong nakatagpong tao. Pero si Jesus lang po ang nakatagpo ko at nakilala ko na nagpabago ng buhay ko. And I think kayo rin po ay patunay po niyan. No? Ang pinag-uusapan po natin ngayong umaga na to, hindi lamang po para sa mga hindi mananampalataya at mga baguhan, kundi maging sa mga datihan na nagkaroon na po tayo, we grow weary of our relationship with God. We need a fresh encounter. Gusto ho natin na ma-revive po tayo kasi po,
Ayon po kay Henry Blackaby, author po ng Experiencing God, I encourage you to buy that devotional book. Sabi niya, maraming mga Kristiyano napagod, huminto, tumigil, lumiban sa pagdalo ng simbahan at binitawan nila ang kanilang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Bakit? Kasi po, ang totoo po ay hindi talaga sila nakadevelop ng personal, dynamic, growing relationship with God. Of course, may ibang factor, pero isa ho doon ay nagkulang sa effort. Maraming mga Kristiyano, dinidiktahan nila ang Diyos kung paano ho dapat manguna ang Diyos sa kanilang mga buhay. May tinatawag po tayong selective obedience. Pinipili lang natin kung paano ho tayo susunod sa Panginoon. And as a Christian life, I realize, if you want to grow and encounter God, hindi mo pwedeng iset aside yung obedience, even the difficult ones. Kasi doon ka katatagpuin ng Panginoon. Amen? Meron pong 5 katangian ang encounter with God. It's unexpected, it's uniquely unique, it's always initiated by God with His own agenda. Hindi po yung agenda natin. Nagdadala siya ng mga sorpresa at mga magandang resulta. At panglima at panghuli, ito po'y posible pa rin mangyari hanggang ngayon. Ang prayer ko po sa buong buwan na ito at maging sa araw na ito ay ma-encounter natin si Lord in a very personal way. Kung ikay baguhan, datihan, lahat po tayo nakakailangan ng fresh encounter with the Lord. Kasi hindi naman relihiyon yung pinupuntahan natin eh. Relationship. Kapag ikaw ay may anak, may asawa, may kamag-anak, no? Hindi ho maganda na ang trato natin sa isa't isa ay parang relihiyon, parang papel, parang institusyon. Ang treatment natin sa bawat isa ay dapat buhay. Just like a relationship. Ano po ang posibleng mangyari kapag na-encounter natin ang Panginoon? Encounter will reposition you to walk on the straight path. Itatama ang lakad mo eh. Aalisin ka sa mga maling nilalakaran ng iyong buhay na nagdadala sa kasalanan, ilalapit ka, papalapit sa ating Panginoon. Number 2, pagagalingin ka. Sa kaloob-looban, hindi lang sa panlabas. At fresh and a true encounter with the Lord Jesus Christ will teach you to forgive and ask forgiveness as well. Number 3, it will change the trajectory of your family and your friends. Magbabago ang tingin mo sa iyong pamilya, unti-unti mong papangarapin at ipapanalangin na sila'y madala at maakay sa Panginoon. Pang-apat, pakibasa nga po natin yan, encounter will make you to be a great ambassador for Christ. Ipagpapatotoo mo kung sino si Kristo sa iyong buhay. Just like Brother Emma, nakikita ko minsan bro, yung mga mga picture ha. Siya po isang seaman, kagaya ko. Brother Rowell, seaman. Brother Russell, seaman din po yan. Si Suweng, seaman din yan eh. Ipinagpatotoo po niya ang kabutihan ng Panginoon sa ibang mga tao. Hindi kasi pwedeng itago mo eh kung ano yung na-encuentro at naranasan mo. And then number 5, it will strengthen and affirm the power in you na hindi na mabuhay sa kasalanan. Makikita niyo po yung pagbabago. Imposible sa isang tao na nakilala si Kristo na hindi siya magbabago. That's impossible. Why? Lahat ng nakikilala ang Panginoon, laging meron siyang tension na may experience or choice na pipiliin, magbabago ba ako o babalik ako sa dati? There will be a tension, but of course, it's gonna be worth it pag pinili mo ang Panginoon. Pang-anim, pakibasa ng sabay-sabay, it will usher us in a great desire to build God's kingdom. Magiging destiny helper po tayo. Tutulong tayo sa atin pong mga agenda ng Panginoon na ipalaganap ang mabuting balita. Pag tayo po'y nagkakaloob ng ating tithes and offering, even our first fruit, hindi natin to binibigay dahil nagbibigay lang tayo, kundi ito po ay meron pong eternal mindset. Ito po ay may kinalaman sa pangmatagalan na plano ng ating Panginoon. At panghuli, pang-7 ay, when we encounter God, magkakaroon po tayo ng malalim na pagkauhaw sa Kanya. Hindi magiging boring yung relationship natin sa Kanya. At magkakaroon tayo ng pagnanais na katagpuin, kausapin, makaniig at makausap pa ang Panginoon. So umagang ito, we're going to talk about another very important character na na-encounter niya ang Panginoon. Walang iba kundi si Nicodemus. Everybody say Nicodemus.
Si Nicodemus po, let me give you a background. No? Nicodemus, ang pangalan po ni Nicodemus, very rare, very significant. Kasi yung pangalang Nico, meron ba ditong pangalan mo, Nico? Diyan kasi kinuha yung salitang Nike. Nico means conqueror, victorious. Yung slogan at logo po ng Nike ay galing po sa Greek word na Nico. Nang ibig sabihin po ay conqueror, winner. Pero pag sinabing demos, meron ba dito pangalan mo demos, ibig sabihin po niyan ay people. So pag pinagdugtong mo yung pangalang Nicodemus, ang ibig sabihin po niyan ay Nicodemus means a conqueror of people. At alam niyo po ba, nabuhay po siya sa pangalan na yan. Bakit? Siya po isang religious leader, religious ruler, at higit sa lahat, siya ay mayaman. May impluwensya po siya. Siya po ay meron pong impact sa buhay ng ibang mga tao. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, ayon po dun sa binasa natin kanina, natagpuan niya na ang totoong tagumpay pala ay hindi yung reputasyon mo o ayon sa pagtingin ng ibang tao sa iyo eh. Ang totoong tagumpay ay ang pagkilala sa ating Panginoon na magbibigay sa iyo ng lakas at tagumpay para labanan ang kasalanan, ang ignorance at higit sa lahat, ang kamatayang spiritual. So in other words, the name Nicodemus says a lot eh. Kasi ang ibig sabihin po pala, on the spiritual side, the name Nicodemus, I have conquered my sin through Jesus Christ. When I encounter Him, when I meet Him. Amen? Tingnan niyo po yung picture, no? Pinapakita ho dito kung paano po na si Nicodemus po, sa una, inaalagaan niya yung kanyang pangalan at reputasyon. Kaya nga po, very rare po yung kanyang encounter kay Lord. Bakit? Unlike sa Zacchaeus, talaga pong wala siyang pakialam, nagtatakbo o makyat pa sa puno. Pero ayon po sa talata ng Panginoon sa banal na kasulatan, si Nicodemus po, he approached Jesus at night time. Gabi. Sabihin mo nga po, gabi. Bakit gabi? Nahihiya po siya. Bakit? May inaalagaan po siyang reputasyon at relihiyon. May inaalagaan po siyang pangalan. Although nandun yung curiosity po niya, but he was very cautious. Saglit lang. No? May mga ganun eh. Susulpot sa church, a-attend, pero may binabantayan kung anong sasabihin ng iba. Alam niyo po ba, I've talked to many people, isa pong reason bakit hindi po sila makasunod kay Lord, hindi po nila matanggap ang Panginoon ng buo, hindi po sila lubusang makakilala kay Lord, persecution po ng kanila pong relihiyon. At ito po ang narinig ko, sabi nila, kung kailan ka tumanda, saka ka nagbago ng relihiyon. Ang tanda mo na, ngayon ka pa nagbago. And you know what? I really talked to someone at ito pong sabi niya, I'm so sorry po, Pastor, hindi po ako pwedeng maging born again. Hindi ako pwedeng maging Christian. Why? Ang tindi po ng persecution sa compound namin. And that's very sad. Why? Because maraming tao, may inaalagaan silang reputasyon, may inaalagaan silang relihiyon, and they miss a relationship and an encounter with the Lord Jesus Christ. Amen? Ano pong kaibahan ng relihiyon at relasyon kay Lord? Parang kandila. Nakita na kayo ng kandila? Malapit na kayo makakita ng kandila. Hindi, kasi uundas na eh. Kaya makakita kayo ng kandila. Ano bang iniisip nyo, di ba? Makakita ko kayo ng kandila kasi mag-uundas na eh. Alam niyo yung kandila? Ang kandila po ay may wax, may wick. Hindi po si John Wick. Wick, yung po yung sinisindihan. So ang kandila po, gano'n man siya kaganda, ay kandila lang. Ang relihiyon ay kagaya ng isang kandila na napakaganda ng itsura sa panloob, pero walang impact at walang dating na magagawa at maibibigay sa atin. Liban na ang kaniyang, anong Tagalog doon sa sinisindihan na, no? Yung wick, ay madikit, mitsa. Liban na yung mitsa ay madikit sa apoy na nagbibigay ilaw at kulay at nagbibigay dahilan at layunin kung bakit siya kandila. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? So, pauna na po, no? Si Zacchaeus po ay nakipagtagpo sa Diyos ng gabi. Pero matapos po encounter na yon, ipinagtanggol niya ang Panginoong Jesus at daylight, no longer at day-night, no? In fact,
kung kayo nagbabasa ng Bible, isa si Zacchaeus, matapos siyang ma-encounter ang Panginoon, pinaglaban niya at kinwestiyon po niya ang treatment ng mga religious leaders. Bakit kayo nagpaplano ng masama kay Jesus? Dahil lang siya nagtuturo ng katotohanan. At nung si Jesus ay pinako sa krus, si Nicodemo saka si Joseph of Arimathea, sino ho itong mga to? Sila ho yung mga mayayaman during that time sa Israel. They used their influence and money to be able to get the body of Jesus from the cross para hindi ito mabalahura, mabastos at matapon at magkaroon ng dissenting libingan. In other words, hindi pa man alam ni Zacchaeus that there will be a resurrection. He was already being used by the Lord as an instrument for the powerful resurrection ng ating Panginoong Jesus. Binago ba ng Panginoon si Zacchaeus? Yes. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, an encounter with the Lord Jesus Christ will change your life. So, ang tagline ko po kay Zacchaeus dito ay Nick at Night. Tawagin na lang natin siyang Nick. No, Nick. Nick at Night, kasi panggabi. Panggabi lang na pananampalataya ito eh. Meron na ho ba dito ang pananampalataya mo nagtatago? Panggabi lang. Ayaw mapuna at mapansin. Siya ay Pariseo, siya ay well-educated, siya ay isang Sanhedrin, siya ay isang rich ruler, pero siya po ay seeker of the truth. Yun nga lang, curious pero cautious. Gusto ko po yan. Attend po ako, pero kaya lang po, meron lang pong limit. Meron lang limitasyon. Now, ang ganong pag-uugali ay ugali po ng tinatawag nating the Pharisee mindset. Everybody say Pharisee mindset. Literally and figuratively, si Zacchaeus ay Pariseo talaga eh. At alam niyo po, ang sakit na to, Pharisee mindset ay tumatama din sa ating mga Kristiyano. Basahin natin kung ano po ang picture ng mga Pariseo. Matthew 23, 5-7. Pakibasa ng sabay-sabay. Ready, go. Everything they do is for, on their arms, they wear extra with scripture verses. They wear robes with long, and they love to sit at the head table at banquets. And in the seats of honor in the synagogues, they love to receive respectful greetings as they walk in the marketplace so that they will be called Rabbi. Rabbi, ibig sabihin ng teacher. In other words po, merong silang sakit na pakitang tao. Pakita na lang natin yung Tagalog, di na natin babasahin. Pakitang tao. Everybody say pakitang tao. Alam niyo po ba kung saan po nakikita yung pakitang tao na ugali? Relihiyon. Sa pagiging religious. Ang bait mo sa loob ng simbahan, paglabas mo, nagmumura ka. Ang bait mo sa church, tumanggap ka ng komunyon. Maya-maya, nagyoyosit na umiinom ka ng alak. Anong tawag doon? Pakitang tao. Parang sa undas ngayon, no? Nung bata po kami, likod namin Campo Santo eh. Pag undas, ginagamit po namin to para pagkakitaan eh. Kami po namimintura eh. Dito naranasan niyo po yon. Bukod sa nangunguha ka, nandidekwat ka ng mga kandila at ginagawa mong pabilog, no? Kami po, bata pa kami noon, di pa ako Kristiyano noon eh. Nagpipintura kami, kailan po ang pintura namin? Substandard. Yun na ho yung flood control ghost namin noon. Chok, pag umulan, nagpipray kami, wag sanang umulan. Bakit? Dahil pag umulan, nandun pa ho yung nagpapintura, talaga pong mawawala yung pinintura namin eh. Kailan, tatakbo na po kami, may dala kaming boysen. Ang relihiyon, o yung iniingatang pangalan, ay para kang nicho na maputi sa labas, pero yung loob bulok. Siyempre po, pagpatay na po yung nasa loob, wala ka nang magagawa doon eh. Imagine nyo po, ganun ang buhay natin. Ang pinupinturahan natin, ang iniisip natin lagi, yung panlabas, hindi mo inaayos yung panloob, bali wala yung panlabas. Yung pong ibig kong sabihin. Amen po ba doon? Pasensya ka na, okay, medyo direct si pastor eh. Si Greg Baker, sabi niya, merong bahagi sa atin na Pariseo. Inside all of us, there's a Pharisee. A little spiritual pride of showmanship. Showmanship, pagpapakitang gilas, pagpapakitang tao. Where we think we got it all, na pag dumating po tayo sa simbahan, no, parang gusto natin talagang mapuna, mapansin, pagkaguluhan po tayo, may dating tayo. Alam niyo po, ang tawag ko doon is Pharisee mindset. At time we find life doing religious activities not because we are serving the Lord.
rather because we want people to see all the great things we are doing. Very sad. Ituloy po natin yung comment ni Greg Baker. Sabi niya, many of us are like Nicodemus. We struggle being like Pharisee. Ayaw naman talaga natin eh. Kaya lang po, there's this urge. Parang may paanyaya. Sige, ipakita mo. Diba? Pastor, sa Zion Christian Fellowship Baliwag, nangyayari po ba yung Pharisee mindset? Pwede mangyari. Posible, di ba? Hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba alam, ilang taong ka na sa church? First year pa lang. Bago pa po natayo yung church na to, nandito na ako. Ganun. Huwag kang uupo dyan. Nakatatak na yung pangalan ko sa ilalim dyan. Silipin nyo nga kung may tatak nga ba talaga. Wala naman, di ba? Self-righteousness and religiosity. But deep in our hearts, we want to follow the Lord, and like Nicodemus, we can too break away from Pharisee mindset. Amen? Kung meron po tayong bahagi sa ating buhay na biglang naging pariseo na po tayo. Ito, baliktad eh. Si Nicodemus, Pharisee muna bago naging Kristiyano. Ang problema po sa mga Kristiyano, nagiging pariseo. Iwasan po natin yon. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang Kristiyano o mukhang pariseo. Now, bakit mahalaga ang encounter ni Nicodemus kay Jesus? Kung si Zaccheo, yung encounter niya kay Jesus, nag-pave way, nag-open ng isang pagkakataon para masira, ma-abolish po ang tax farming o malabis na paniningil ng buwis sa Roma. What's the significance of Nicodemus' encounter with the Lord Jesus Christ? Meron po ba dito nakakaalam? Ba't mahalaga to? Mahalaga to. Bakit? Kasi sa kanyang pagnanais na makatagpo si Jesus, dito lumabas ang 2 talata na very core ng Christianity. Ito ho yung tinatawag nating core foundation of Christianity. At ang tinutukoy ko po dito ay ang John chapter 3 verse 3. Ano bang sabi sa John chapter 3 verse 3? Tandaan mo, malibang maipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. I-Englishin ko po unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. In other words, the word born again, and we are born again, is not an idea coming from a group of people, from a pastor, from a Christian. It comes from the Word of God. Huwag kayong mahiya pag tinawag kayong born again. Kasi ibig sabihin ng born again, ikaw ay totoong ipinanganak at binago at naging anak ng Diyos. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Di ba? Alam niyo, nung ako po'y nasa Leyte, merong born again church doon sa lugar namin, binabato ko pag nagwo-worship na sila eh. Yung tansyado mo, di ba? Woo! Pagbagsak po doon sa may kasi inis na inis ako kumakanta sila eh. Wala pa silang Hillsong noon eh. Ang kanilang kanta ho noon, playlist sa Spotify, Alive, Alive, Alive Forevermore. Pagbato ko po, lalabas yung pastor, gaganon-ganon. Tapos andun kami sa may basket. Sino nang bato? Oo nga po eh. Tawang-tawa kami. Wala ho akong kaalam-alam. Paparanas pala ni Lord yung mga pinagagawa ko ng mali noon. Gagawin kitang pastor. Ayan, naging pastor po ako. Kasi na-realize ko, ang salitang born again, hindi yung papatayin ka sa kabubuhayan. Ang ibig sabihin nun, may patay at bulok na bahagi na sa katawan mo na pinipinturuhan mo lang sa panlabas na kailangan ayusin ng Panginoon. Kagaya ng nicho. Kailangan kang ma-revert, mabago ng ating Panginoon. So very important, ang encounter ni Nicodemus kay Jesus. Why? Kasi kung hindi lalabas yung verse na to. Amen? Ito rin yung dahilan, bakit ka Christian ngayon? Bakit ka born again Christian ngayon? Praise God. Pangalawa, bakit mahalaga ang encounter ni Nicodemus kay Jesus? Dahil dito lumabas yung gospel in a nutshell, yung John 3:16. Did you know? Na yung kino-quote po natin lagi, yung kino-quote ng Santo Papa every time, World Youth Day, bibisita po siya dito from Rome, ay nagmula po sa encounter ni Nicodemus kay Jesus. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. May nagtanong sa akin, Pastor, ang haba naman ng Bible ang daming babasahin, ang daming libro, Old Testament, New Testament. Can you please summarize the Bible for me? Well,
Just read John 3:16. Because John 3:16 is the summary of the whole Bible. Na mahal tayo ng Diyos. At sa kabila ng ating pagkakasala, ipinadala pa rin niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi tayo mapahamak, hindi tayo mabuli doon sa impyerno, sa parusa ng kamatayan, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po uli natin ang Panginoon. Therefore, mahalaga ang encounter ni Nicodemus. At laging ganito, no? Every time na sasapit yung Sunday, let's get excited. Bakit? May fresh revelation po tayong matatagpuan sa ating mga pag-aaralan. Are you ready for that? Say amen po. Now, Pastor, ba't ka sumisigaw? Wala lang. Nagkape ako kaya mataas yung aking energy. Ano ang lesson na pwede nating matutunan? Ayan na, dumadahan-dahan na ako. No? Sa encounter ni Nicodemus kay Jesus. How did an encounter with Jesus change Nicodemus? Pero siguro mas magandang tanong, how does Jesus wants to change you and me today? Alam mo ba, Pastor, laking church ako, tatay ko pastor, kamag-anak ko mga Christian, Christian na po ako eh. Oops. Sino ho dito may anak, tas kamay? Siyempre, may anak kayo, di ba? No? Kung may asawa ka, di ba? Sino ho dito may apo? Ay, ang sarap magka-apo, di ba? No? Pero wag muna, di ba? Sa iba, na mga bata pa yung anak, di ba? Walang apo ang Diyos. Anak lang. Hindi ka pwedeng sumapit. Relihiyon yun. Pastor, laki ako sa church eh. It doesn't matter. Have you encountered Jesus? Have you accepted Him as your personal Lord and Savior in a very personal and genuine way? Eh, Pastor, payagan mo na. Apo naman ako eh. Eh ano ngayon kung apo ka? Anak ang hinahanap ng Panginoon. Amen? Tinan mo nga yung katabi mo kung mukhang anak o apo. Anak dapat. Say amen? Anak dapat. So, are you ready sa lesson? Ay, hindi kayo ready. Wag na lang. Are you ready? Okay. Number 1. Ang lesson po na natagpuan ko po sa buhay ni Nicodemus is this. Ang relasyon mo kay Jesus ay dapat mas mahalaga kaysa sa reputasyong iniingatan mo sa tao. You will never encounter Jesus if you are protecting your reputation. Alam niyo po ba kung saan nagmula yung salitang reputation? From the Latin word reputare. Nang ibig sabihin po, to think deeply, pag-isipan. That is why, pag may gusto po tayong pasiklaban o gusto po nating kumonekta, nag-iisip tayo ng maigi, paano kaya ako makakonekta dito? Paano kaya ako makakalapit dito? At kung minsan, lalo na po ngayon, may aapakan tayong tao, may gagawin tayong mali para lang madikit at gumanda ang reputasyon natin at pumangit yung iba. Amen? At namimiss natin ang relasyon sa mga tunay na tao sa kagustuhan po nating maggumanda ang ating mga reputasyon. Ang relasyon mo sa Kanya, kay Jesus, sa Diyos, ay magsisimulang masira kapag mas pinapahalagahan mo ang tingin ng tao kaysa tingin ng Diyos. Kapag ang imahe, ang inuna mo, relasyon ang mawawala sa'yo. Subukan niyo po yon. Kahit hindi kay Lord, kahit sa family. Sige, pasiklab ka sa iyong mga kabarkada, kaibigan, sa social media. Wala kang time, wala kang moment sa iyong family. Time will come, ang ganda ng image mo sa labas, pero sira ka sa loob. Ganyan po ang iniwasan ni Nicodemus. Kung tutuusin pagdating sa reputasyon, di hamak po na mas maganda reputasyon nito si Nicodemus kumpara sa atin eh. Meron na siyang reputasyon eh. But you know what? He sacrificed that reputation for a relationship that is worth it. None other than a relationship with the Lord Jesus Christ. Kailan po nakukompromiso ang isang relasyon kapalit ng reputasyon? Wala ho yan dyan, kaya makinig po kayo maigi. When image replace intimacy.
Mas mahalaga po yung picture mo sa panlabas kesa sa connection. Diyan po masisira yung ating relationship. When you care more about appearing rather than becoming. And again, I tell you, kahit Christian na tayo, kahit matagal na tayo dito sa church, we can fall into the trap of being like a Pharisee. We are protecting this image. Ganito ako. Eto po ako. Number 2, kailan nasisira ang relasyon kapalit ng isang reputasyon? When truth is sacrificed for approval. Di ba rin ang hindi natin malaman yung totoo? Ang mahalaga, approve tayo sa Kanya. You are exchanging relationship for a reputation. You don't have the courage to stand for what is right, for what is true, because you are after approval. Number 3, when you become more loyal to the crowd than to the person you love. Makukompromiso po ang ating relasyon. Amen? Now, gaano kahalaga ang relasyon kay Zaccheo? Zaccheo tuloy. Kay Nicodemus, mahalaga. Because reputation may open doors on earth, but relationship with Jesus open the gates of heaven. Magbubukas ang reputasyon ng maraming pinto na material sa lupa, pero ang ginawa ni Nicodemus, isinaalang-alang po niya ang kanyang reputasyon, kinatagpo niya ang ating Diyos kahit mapapahiya siya, nagbukas ito ng isang pintuan patungo sa isang buhay na walang hanggan. Unless you become born again, you cannot enter the kingdom of God, Zaccheo. Kasi ang una niyang entrada kay Lord, ginagawa ko na to eh. It's not enough. You need to become born again. Last Sunday, sinabi ko ito, ayon po sa quote ni Billy Graham, what's the use of being famous on earth when heaven doesn't know your name? Kilala ka sa lupa, hindi ka kilala sa langit. Remember, while the world seeks recognition, Jesus is seeking for our relationship with you. Ang reputasyon, pwedeng pang panahon lang, pero ang kaligtasang matatamasa mo sa Diyos ay magtatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, a relationship is compromised when being seen as good replaces as being true real. Reputation is what people think you are. Relationship is what you are actually with somebody or with someone. When reputation becomes your idol, relationship becomes your casualty. Masisira ang relasyon mo kay Lord, pati sa kayong kapwa. Amen? Number 2, my spiritual poverties and needs are more urgent than my physical trophies and titles. Alam niyo po, inamin po ni Zaccheo, mayaman ako, may impluwensya ako, nasa akin na ang lahat. Wala pa si Daniel Padilla, nandun na siya eh. Kasi siya yung kumanta ng nasa akin na ang lahat, nasa iyo na ang lahat eh. Pero sabi niya, may kulang pa eh. Ano yun? How do I become born again? That's a $1 million question. And hindi natin dapat iniiwasan, hindi natin dapat itinatago ang tanong na yan. We can ask and we should ask that question to the people we love. Agaran at madalian ang kanyang pangailangan kaysa sa kanyang titulo. Alam niyo po, si Nicodemus ay gutom, uhaw sa Panginoon. Gutom po ba kayo ngayon? Uhaw kayo? Ano pong ginagawa ng isang taong gutom at uhaw? Pag gutom ka, ano ginagawa mo? Magpapasting nga ako para magutom pa ko lalo. Hindi, naghahanap ka ng pagkain. Tama? Pag uhaw ka, naghahanap ka ng tubig. Matthew 5 verse 3 says, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mapalad ang mga dukha sa spirito sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Ano pong sinasabi dito? Ang kawalan o ang pagtanggap at pagkilala mo na kulang ka sa spiritual, sa connection kay Lord, ay nangangahulugan ng kayamanan sa ating Panginoon. Unless you admit that you lack, unless that you realize that you are not complete, hindi mapapasa iyo ang pagpapala ng kaharian ng Panginoon, ng Diyos. Hindi ka naman mag-church kung feeling mo self-righteous ka. Hindi ka luluhod para manalangin kung feeling mo, kaya ko na to. Kaya nga po, pinapahintulutan ng Diyos sa mga pagsubok para ipakita sa atin yung need natin
at poverty, karukhaan natin. Yung katabi mo, mukhang mayaman yan, amoy mayaman, damit mayaman, pero may pangangailangan yan. And unless we recognize our need, hindi tayo mapupuno ng ating Diyos. Amen? Amen? Halimbawa po, ako kasi Bisaya po ako eh. I'm from Leyte, pinanganak po ako sa Ormoc, Leyte. Lumaki po ako sa Waray-Waray. Ngayon, nasa Tacloban na po kami. Kaya nakaka-relate po ako eh, nung tumama po yung 7.6 magnitude. Sinearch ko po, ano po ang pwedeng maging epekto ng isang 7.6 magnitude sa isang lugar na tinatamaan. Alam niyo po ba kung anong description po ng National Disaster Risk and Management? Ang nakalagay doon, seriously can damage everything. Matindi ang 7.6. May share po ako sa Facebook, nasa taas po sila ng building. Napanood niyo po ba yan? Yung construction pa lang na hindi pa nga nabuhusan eh. Mga ano pa lang. Ay, sumisigaw sila, Lord. Ito picture po. Tabang, Lord. Alam niyo po ang tabang sa amin sa Leyte? Hindi po yan tabang. Tabang means help, Lord. Tapos, alam niyo po yung sigaw nila, please, Lord, patigilin mo na, Lord. Eh, grabe kung nasa taas ka. Wala kang ibang prayer ko din, Lord, patigilin mo na. Amen? Did you know, mga kapatid, why do people cry out, Lord, when there's an earthquake? I realize, pag mayroong trahedya, may bagyo, may ulan, may rumaragasang baha, hindi tayo nagtatawag ng pera. Hindi tayo nagtatawag ng kapangyarihan. Hindi natin tinatawag yung mga sikat natin, kumparit, kumari. Ang tinatawag natin ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang mga trahedyang ito ay nagpapaalala sa atin na meron tayong matinding pangangailangan. Na kailangan nating dumanas ng ganito para makita natin meron tayong poverty sa loob na hindi natin nakikita pag maayos ang sitwasyon. Pag may sakit yung pamilya mo, di ba nagpipray ka? Pag may pinagdadaanan ka matindi, hindi ka lang basta nagpipray, lumuluhod ka at ang sinasabi mo, Lord, help me. That's poverty. And you know, okay lang magmukhang mahirap sa harapan ng Diyos sabagat ang sino mang kinikilala ang kanilang kahirapan sa harapan ng Diyos ay pupunuin ng Panginoon, kakatagpuin ng ating Diyos at pagyayamanin ng ating Panginoon. When was the last time you recognized that you are poor in the Lord? Sabi ni Zaccheo, mayaman ako, nasa akin ang lahat, nandito lahat ang sa akin, pero Lord, nandito po ako sa inyo ngayon, mukhang gabi lang po, pasensya na nahiya ako, pero Lord, it's because I am poor. I have a poverty. And more than my title, my trophies, I want you to feel my poverty. Sa kagustuhan po nating habulin ang mga material na bagay, ipinapakita po ng Diyos ngayon, nag-uusap po kami, bakit nililindol po ang Pilipinas? Second coming, di ko po alam. No one knows when the Lord returns eh. Sinisira ng Diyos yung mga pinananaligan, pinagkakatiwalaan at sinasandalan natin. Hanggat ito ang ating pinananampalatayahan, hindi tayo titingin sa Diyos at hindi natin kikilalanin kung anong pwede niyang magawa sa ating mga buhay. Amen? Si Forrest Frank, isang sikat na gospel writer, pinanganak noong 1995, pinasikat po ang mga sikat na kanta, Your Ways Are Better, marami pa, umabot po sa Christian Billboard at maging po sa contemporary na Billboard Hot 100, yung hindi Christian po na top list, nanalo po ng Grammy Awards. Pero alam niyo po ang ginawa niya? Forrest Frank rejects award because he says that my trophy is eternal life. Not a trophy na binibigay ng mga tao. Marami pong nagkaroon ng iba-ibang reaksyon. Ba't di mo na lang tanggapin? Sabi niya, I'm singing for the Lord, not for recognition. Very few people, very few celebrity or artists ang gagawa po ng ganito.
See, most of us are looking for trophies and awards. Amen? Sinabi po ito ni Frank, sabi niya, my name will fade away, just like all of ours one day. But at the end of the time, and for all of eternity, one name will remain, and that's the name of the Lord Jesus Christ. Mapaparang, mawawala, malalaos ang ating mga pangalan. Pero ang pangalan na nais kong dakilain at itanghal sa aking buhay ay walang iba, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. You have that desire, that hunger. Ang sabi po ni Paul Washer, everything that you can see will die and rot. Mabubulok. Every title you can earn will lost. Every glory you will receive from men will turn to nothing. That's why we must live for that which is eternal. Live for the one that died for you. Sino bang namatay para sa iyo sa krus? Yung boss mo? Yung kumpanya mo? I'm not saying huwag kayong magtrabaho. Ang sinasabi ko, huwag kang magpakamatay sa isang tao at kumpanya na hindi namatay para sa iyo. Si Lord ang nagsakripisyo at nagbigay ng buhay para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mo natatamasa ang pagpapala ng ating Panginoon. Tandaan mo, kapatid, Jesus always meets you. Jesus always meets you, not at the pinnacle of your success, but He will always meet you at the point of your deepest need. Sa panahon na kinikilala mo na may pangangailangan ka sa Kanya, lumuluhod ka, nagpapakumbaba ka, doon ka kinakatagpo ng Diyos. Hindi ka niya kinakatagpo dahil matagumpay ka. Kasi madalas ang tagumpay, nakakayabang. Nakaka-prideful. Amen? Pero pag tayo po ay nakakilala ng ating kahinaan at pagkukulang at kinakatagpo natin ang Diyos, doon natin siya may encounter. Do you want to encounter God? Recognize your need of Jesus. Just like Nicodemus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangatlo, my born-again experience is more significant than my religious attachment. Dito kasi lumabas yung John 3:3. At ito ay medyo controversial sa iba. Ano ba tayo, Pastor? Christian, evangelical. Lahat po ng tao sa Pilipinas ay Christian kung hindi Muslim. Ang Catholic Christian din po yan kasi sa Tagalog, Kristiyano Pero ang tawag ko sa atin, evangelical Christian. Because we believe not just in tradition and religion, we believe in salvation through faith in the Lord Jesus Christ. So that's what makes us evangelical Christian. Of course, kailangan pa ho ng paliwanag dyan, kaya lang wala na ho akong time. Tingnan natin yung usapan nila. Rabbi o Rabbi, nalalaman po namin kayo isang tagapagturo. Nakita niyo po, hindi Jesus, hindi Panginoon ang tingin niya Guro lang Sa unang enkwentro, gano'n, no? Sapagkat wala pang nakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo. Kaya siya nakipag-encounter kay Lord for the miracle. But that's a start, di ba? Pero hindi, dapat yon. Paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Ang iniisip po ni Zaccheo, pang tao po na isip. Sabi niya, makakapasok pa ba uli siya at makakabalik sa sinapupunan ng kanyang nanay o magulang? Napansin ko po si Nicodemus, maraming tanong. Sino ho dito may kakilala ka? Maraming tanong. Sa dami ng tanong, di mo alam paano sasagutin. No? Kagaya ni Zaccheo, ni Nicodemus had many questions. Pero alam niyo, kagandahan po dito, you don't have to know everything about God to come to God. Hindi mo kailangan na marami kang alam kay Lord para lang makalapit sa Diyos. You don't have to figure everything out. You just come to Jesus Christ and you trust Him for what He has done in your life. Okay lang po magtanong. At alam niyo, ginawa ng Panginoon, hindi man niya sinagot lahat ng tanong Why? Because when we have question, God will not answer our question. He will not give us answer. He will give us assurance. I'm here. Just like Job. Ang dami niyang question, pero sabi ng Panginoon sa kanya, I'm here. Yung presence ni Lord sapat na sa mga tanong natin. Natigil ang pagtatanong ni Job.
ang kanyang pagnanais na sagutin ang kanyang tanong nung nakita niya po na kasama na niya ang ating Diyos. So an encounter with the Lord will change us. Bakit hindi po maintindihan ni Nicodemus si Jesus? Because Jesus is talking about spirit while Nicodemus only knows one language and that is the language of earth. So hindi mo talaga maintindihan kung ang pinag-uusapan at ang sinasabi sa iyo ng Diyos at ang Biblia ay makalangit pero ang mentality mo makalupa. Ganun po tayo di ba? Meron tayong gagawin sa church. Paano po mangyayari yan, Pastor? Makalupa ang mindset natin kaya hindi tayo makasunod sa Kanya. Gagawin natin ito. May project tayo. Pastor, that's impossible. Because we're thinking earthly thinking. Perspective. Sabi ni Lord, that's now how it works. So dito, sa usaping born-again Christian or experience, sinasabi ng Panginoon dito, hindi talaga kayo hindi ka sasang-ayon sa Diyos. Kasi ang iniisip mo, ang pagkakaunawa mo ay pagkakaunawa na pang mundo. You need to think in the spiritual realm. Sabi niya, di ba? O, basahin natin yung John 3:3. Balikan nga po natin yan. Truly, truly. I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Malibang maipanganak ang isang tao, hindi siya makakita at makakapasok sa karya ng Diyos. You know, lagi ko itong sinasabi, di ba? Ako'y relihiyosong tao nung bata pa po ako Ako'y sakristan, nagsilingkod nga po sa... Pero nung tinanong ko ng pinsan ko, pag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Sabi ko, sandali. May yabang pa po ako ng konti, hindi ako nagpahalata, hindi ko alam. Sabi ko, ang dami ng turo sa akin sa relihiyon, ang dami ko nang ginagawa sa simbahan sa loob. Sakristan nga ako, Legion of Mary pa Pero sabi ko, pati hindi ko alam yung sagot na yun. Yun ang nangyari kay Zaccheo. Yun nangyari sa kanya. Bigla siyang nabuljak O ano ka ngayon? Dami mo. Kasi pinagmalaki na Zaccheo. Ginawa ko na po ito lahat. Ito nagawa ko. Tanong ni Lord, na born again ka na ba? Nung tinanong pa ko ng pinsan ko na yon, nanlamig po yung buong katawan ko. Bakit? Ewan ko, parang pinahiya ako ng Panginoon. And all of a sudden, hindi lang sa pinahiya, naramdaman ko, sabi ko, last year pala kung hindi ako niligtas ni Lord, patay, nasa impyerno pala ako dapat. Kasi meron akong sinalihang basketball, sa pagtitipid po namin, tumawid po kami ng ilog, muntik na akong malunod. Para lang makapamusta, hindi kami sumakay sa jeep Pampusta Hindi pa ako Christian nun Sabi ko, Lord, I could have died. Sino ho dito naniniwala, muntikan ka nang mamatay, hindi pinahintulutan ni Lord kasi hindi ka pa nakakilala sa Kanya. Ngayong nakakilala ka na sa Kanya, naging malinaw at na-realize mo, iningatan, binantayan at sinadya ng Diyos. Nabantayan ka talaga para ma-meet mo siya at bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Pahiya ako. December 31, 1997, alas 10 ng gabi, I accepted Jesus as my personal Lord and Savior. At sigurado ako nung gabing yon, hindi relihiyon yung tinanggap ko. Ang tinanggap ko, isang relasyon sa Panginoon. Hindi relihiyon. Ano ang born again experience? Spiritual rebirth. Hindi physical one. Sinasabi niya sa kayo, babalik ba ako? That's impossible. Hindi. Spiritual rebirth. Mahaba-habang usapan po ito Attend po kayo ng SOL1. Mag-encounter po kayo. Tinuturo po yan Number 2, a born-again experience is a requirement to see and enter God's kingdom. It's an experience, not an event. Kaya particular ako, kailan ka tumanggap? Anong araw? Kasi hindi mo pa pwedeng sabihin, naiyak po ako, Pastor, noong 2004. Lagi tayo naiiyak. Di ba? Naiiyak tayo. Pagka nakakita tayo ng mahal na bilihin, naiiyak ka. So, hindi po rin naiiyak ka lang Pastor, tumindig yung balahibo ko. Ako din, tumitindig din yung balahibo ko. Pag ginugulat ako mahalaga po, naalala mo ba yung araw, yung buwan? Kung hindi pa kung ngayon po yung araw na yon at ikaw ay umaamin na meron kang poverty, kahinaan, kakulangan kay Lord, hindi po masamang umamin at tanggapin, kilalanin si Jesus bilang yung sariling Panginoon tagapagligtas. Number 3, it's a divine transformation, not human effort. Babaguhin ka ng Diyos. Nung bago akong Christian, pinagsasabay ko po yung bisyo at pagiging Christian.
First week po na naging Christian ako eh. Up until, parang merong nangyayari sa katawan ko na struggle. Parang may nangungusap, merong konsensya, may Panginoon, may Banal na Espiritu Santo nagsasabi, hindi mo na pwedeng gawin yan. Aapak ka, amoy yosi ka. Lasing ka. Tapos aapak ka kay Lord. Gagamitin mo yung kamay mo sa pagpalapak sa Kanya, pati bibig mo. Sabi ko, Lord, hindi pwedeng magsabay ito. Isa lang pipiliin ko. And I realized, if you really accepted Jesus as your personal Lord and Savior, if you have been born again, hindi pwedeng di ka magbabago. Magbabago ka. Amen? Number 4, it begins with realization and repentance. Magsisimula ho ito sa pag-amin at sa paghingi ng kapatawaran. And it will bring a new identity and relationship with the Lord Jesus Christ. Now, sa simpleng picture, ganito. Tingnan natin yung picture. Ito ho yung 3 kinds of men. And I want you to identify yourself kung nasaan ka dyan. No? Itong natural man, ito ho yung hindi pa nakakilala kay Lord. Ang nakaupo ay si E. Sino po ba si E? Si Enrile? Hindi po. Si Enriquez? Hindi po. Si ego. Sarili mo. Si self. Siya naghahari. Nasaan si Jesus? Nasa labas. Di ba ganun po buhay natin dati? Mag-church ako kasi birthday ko. Bakit? Para i-bless ako ni Lord. Okay. So tuwing kailan ka lang nag-church, birthday saka New Year. Ba't ka nag-church sa New Year? Para i-flex yung bago kong sapatos. At tsupwera si Lord. Pero pag nakilala mo na ang Panginoon, si E, nasaan na si E? Si ego, nasaan? Nasa baba. Ba't wala sa labas, pastor? Kasi dapat wala sa sanlibutan. Nasa paanan ni Jesus. Servant ni Lord. Sino nakaupo sa trono ng puso? Si Jesus. Pag sinabi ni Lord, obey anak. Yes, Lord. Win souls and make disciples. Bakit, Lord? Hindi. Sorry, Lord. Yes, Lord, I will obey. Why? Hindi ikaw ang hari. Pag totoong na born again pala, hindi na ikaw yung nasusunod. Hindi na ikaw yung hari. Si Jesus na. Yan yung sinasabi kong pagbabago. Gusto mong magalit, di ba? Nagpapatawad ka, tumaan yung na-traffic na, puso kong sinisiyasat. Magmumura ka na dapat di ba? Napakanta ka na lang Bakit? Kasi binago ka ni Lord. Of course, may struggle, pero dahil si Lord ang nasa puso mo, siyang nagkocontrol, nagbabago. Amen? Ang danger po ay yung Christian ka, pero naging carnal ka. Carnal, karne. Nabaliktad, si Jesus, siya yung servant mo, ikaw yung Panginoon. That's very dangerous. Hindi ka natural man. Pero ang hari sa buhay mo, si sarili, hindi si Lord. Kailangan mo magkaroon ng new encounter, fresh encounter with the Lord. Amen. Sino ho dito nagsisi ka, umattend ka ngayong umaga na to? Revelations 20:12-15, I saw the dead. The great and the small. Ang sikat, si Michael Jackson, pati si Michael de la Cruz, hindi kilala. Standing before the throne, sa trono ng Diyos, and the books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. So pag namatay ang isang taong hindi na born again, itatapon po sa second death. Anyone whose name was not found written in the book of life will be thrown into the lake of fire. Let me simplify. If you have been born once, you will die twice, physical and eternal. But if you have been born twice, you will only die once. Kasi walang death talaga sa isang anak ng Diyos. Bakit? Meron siyang buhay na walang hanggan doon sa langit. Yan ang katiyakan na meron tayo kay Kristo Jesus. Ito magandang tanong, no? Sabi mo nga sa katabi mo, nakalista ka na ba sa tupad? Sa AIX? Saan pa po bang listahan? Sa Rapol? Pero magandang tanong, nakalista ka na ba sa aklat ng buhay? Pastor, may time pa naman Hindi mo sure.
Hindi natin sure. You need to be born again and accept Jesus as your personal Lord and Savior. Bakit? John 1:12 says, ang lahat lang ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ang binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos dahil sa kasalanan. Yun lamang tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Question, tinanggap mo na ba siya? Pangalawa, sumampalataya ka na ba sa Kanya? Ibig sabihin po, kahit hindi mo naintindihan yung eternal life, you trust Him. You believe in His promises. Amen. Panghuli, my encounter with Him in the darkness will be transformed into an extravagant light. Gabi siya, nakipagtagpo kay Jesus, di ba? Nakipag-encounter siya kay Lord ng gabi, lumabas po siya ng maliwanag. Yan lagi ang gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Kapag lumapit ka kay Kristo sa panahon ng kadiliman, lumalapit ka sa liwanag sapagkat si Jesucristo ang liwanag ng sanlibutan. Ayon po sa talata ng Panginoon, John 8:12, ako ang liwanag ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin hindi nalalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan natin yung isang talata sa Ephesians 5:8. You were once in darkness, but now you are light in the Lord. Live as a children of light. Sabihin mo nga sa katabi mo, mabuhay ka sa kaliwanagan. Sabihin mo sa kanya, hindi bagay sa'yo nagtatago sa dilim. Kaya yung kantang, dito tayo sa dilim, hindi yan maganda. Bakit? Sa dilim, maraming kasalanan. Amen? Anong ginagawa pag nasa dilim? Sinisinaga ng flashlight. Anong ginagawa nyo dyan? Nagpipray. Hindi po. Dapat ang mga na-born again, nakakilala, at totoong anak ng Diyos, hindi favorite yung dilim, favorite yung liwanag dahil sa Kanya ang liwanag ng ating Panginoon. Amen? Sino ho dito, confident kang gumawa ng masama at mali sa liwanag? Hindi. Sa sikreto. Doon pa lang sure, malinaw po. I'm not judging people Kasi this is our struggle din Sa isolation, nag-iisa ka, iwasan niyo po yung isolation. Bakit? Nandyan lahat ng temptation. Pag wala kayong magawa, nag-iisa kayo sa bahay, labas kayo. Punta kayo dito sa church, maglinis tayo. Pag nalinis na natin, balik na rin natin yung church para maayos naman. Bakit? Magkakasala ka sa kadiliman at sa pag-iisa. Amen? Kailangan po makikita sa atin ang bakas ng kaliwanagan ng Panginoon. He came to Jesus by night, He left with light. This encounter changed his life forever from seeker in the shadows to a believer in the open. Tingnan niyo po nangyari. Tingnan natin yung picture. Si Nicodemus, binitbit niya ng hindi natatakot at hindi na kinakahiya. Ako ang magtatago sa katawan ni Jesus. Matapos po siyang maipako. Dalangin ko po ngayong umaga na to. That just like Nicodemus, you will have that fresh, genuine encounter with the Lord Jesus Christ. And it will start with the realization that you have a poverty, you have a need. Kapos pa ako, pastor. No? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapos pa ako sa pera, kapos pa ako kay Lord. Kung meron mang kakapusan na dapat hindi ka kapos kay Lord Pwede makapos lang sa pera pero pag kay Lord, dapat di tayo kapos. Amen? Kasi pag lubos ka kay Lord, hindi ka kakapusin sa buhay. Kasi nandyan ang Diyos. Kapatid, nakilala mo na ba ang Panginoon? Ikaw ba yung tipong si Nicodemus na pasilip-silip? Go, walk that pathway, encounter Jesus, talk to Him, and listen to Him as He says to you, unless a man be born again, he cannot enter and see the kingdom of God. Let's all stand for a prayer. Taas nga po natin ating mga kamay. Aawitin po natin yung kantang Natagpuan. No? Akala ni Zaccheo, siya po ang akala ni Nicodemo, siya ang nakatagpo kay Jesus. Ang hindi niya alam, siya ang natagpuan ni Jesus. Let's close our eyes, bow our heads, na may pagpapakumbaba. Kung hindi mo pa kinikilala ang Panginoon sa iyong puso bilang iyong sariling Panginoon tagapagligtas, sa madalit sabi, hindi mo pa siya tinanggap bilang Panginoon. Hinihingi ng Diyos sa umagang ito na magkaroon ka ng pagpapakumbaba at pagkilala. Lord, I am nothing without you.
I need you, Jesus. Kung yan yung prayer mo, itaas mo lang yung kamay mo bilang pagpapahayag, Lord, nais kitang kilalanin. Nais kitang tanggapin sa aking puso. Ako po ay nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng katiyakan sa iyo. Sabayan niyo po ako sa panalangin ito, huwag kang mahihiya. No? Pwede niyo ba ako sabayan, sabihin mo, Panginoong Jesus, inikilala ko na ako'y may kakulangan, na may pangangailangan, at kailangan kita sa aking buhay. Panginoon, mula sa araw na ito, gumagawa ako ng desisyon na tanggapin ka, kilalanin ka, paghariin ka sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula sa kadiliman, nais ko pong lumakad sa kaliwanagan. Jesus, halika, maghari ka sa aking buhay. Amen. Amen. Pangalawang prayer, kung nais mong mabuhay sa kaliwanagan, kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, pero nabubuhay ka sa mali, sa kasalanan, Jesus is inviting you, halika sa liwanag, anak. Mas bagay sa iyong lumakad sa liwanag. Mas bagay sa iyo na nagbibit-bit ng liwanag at ipinapasa sa iba. Bagay sa iyo na ikaw ay nagiging beacon of hope, a lighthouse for those who are lost. When was the last time nakita ng iba yung liwanag ni Kristo sa buhay mo? Yung liwanag ni Kristo sa pananalita mo, yung liwanag ni Kristo sa mga tugon mo, yung liwanag ni Kristo sa desisyon mo. Sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa iyong kapitbahay, sa iyong mga kaskwela at katrabaho. We can pray this prayer. Sabihin mo, Lord Jesus, sorry kung nawala ka sa trono ng aking puso. Sorry kung ikaw po ang aking naging alipin. Ako'y humihingi ng tawad. Samantalang ang iyong natatanging trono ay sa puso ko. Sa mahabang panahon, mas pinili ko na ikaw ay nasa apakan ko. Hindi dapat ganun, Panginoon. Ang dalangin ko po sa umagang ito, ikaw ang maghari sa buhay ko. Ikaw ang madakila. Ikaw ang maluwalhati. Ikaw ang matanyag. Ikaw ang tunay na tropeyo. Ikaw ang tunay na tagumpay ng buhay ko. Kagaya ni Nicodemus, Lord, ang tunay na tagumpay, nakikilalanin namin at ipagmamalaki namin sa iba. Nakilala namin kayo at kilala nyo kami. At kami sa iyo at kayo'y amin, Panginoon. Salamat, Lord. Maglilingkod, magsisilbi. Mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan, kaming mga anak ninyo, sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen at Amen.